Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lumiliit na ang mundo ni Princess. Malalaman na ni Divina na si Princess ang tunay na anak ni Charlene. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Naghihinala na si Divina na si Princess ay si baby girl dahil sa storybook na nakita niyang hawak ni Princess. Pinilit niyang paaminin si Princess kung sino si Dado, kung siya ba ang tunay na ama nito o kung sino ba ang tunay na nanay ni Princess. Pero maya-maya ay dumating na rin agad si Dado. Pilit na pinapaalis ni Dado si Divina dahil baka malaman ni Princess ang sekreto niya. Pero ayaw magpatinag ni Divina. Galit na galit siya kay Dado. Sinumbatan ni Divina si Dado at pinagbantaan pa ng masama. Sinabi ni Divina na malakas ang kutob niya at palagi siyang tama sa mga kutob niya. Nakikinig naman si Princess hanggang matapos na ang usapan nila. Sobrang lungkot naman ang nararamdaman ni Charlene dahil malabo na silang mag-asawa na magkabalikan. Nananabik na rin siya sa anak niya dahil sa pangungulila niya kay Libby. Pinuntahan ni Charlene ang palagi ang pinupuntahan ni Libby hanggang sa nakita na nga niya si Libby. Agad niyang nilapitan ang anak. Gusto niyang yakapin si Libby. Nakikiusap si Charlene na sumama na sa kanya ang anak pero mailap si Libby. Ayaw niyang sumama kay Charlene. Matigas ang puso ni Libby dahil para sa kanya hindi siya kinakampihan ng sarili niyang ina. Puro na lang pabor lahat kay Princess ang pinaparamdam ni Charlene. Malayo ang loob ni Libby sa ina. Mapilit namang nakikiusap si Charlene na sumama na sa kanya si Libby. Nagmamakaawa siya. Pero tinulak ni Libby ang kamay ni Charlene. Sinabi ni Libby na okay lang nga sa kanya na magkahiwalay sina daddy niya at ang mami niya. Pabor pa nga yun sa kanya. Dahil hindi na rin niya palagi ang makikita ang nanay at hindi na rin siya palagi ang mapapagalitan pa ni Charlene. Deserve ni Charlene na mawala sila sa buhay niya. Mawala si Raymond, pati na rin siya. Naiwang umiiyak si Charlene, naawa naman siya sa sarili niya. Samantala, naguguluhan naman si Princess sa mga narinig niya sa pagtatalo ng tatay niya at ni Divina. Kinausap niya ang tatay at tinanong kung ano ba ang dahilan ng pagpunta ni Divina rito. Gusto niya ng maliwanagan. Natatakot naman si Dado sa mga tanong ni Princess. Nag-iisip siya ng mga dahilan na pwede niyang sabihin para makalusot sa mga tanong ng anak. Sabi ni Dado, sinasadya ni Divina na guluhin silang mag-ama. Dahil walang anak si Divina, naiinggit si Divina dahil wala siyang anak na kagaya ni Princess. Pero nalilito pa rin si Princess. Bakit naman pinagbabantaan ng tatay niya ni Divina? Ano ba ang naging kasalanan ng tatay niya? Bakit ganun na lang ang pangungulit at panggugulo ni Divina sa kanila? Nagpapailing-iling naman si Dado. Huwag nang tanungin pa ni Princess dahil yun lang ang alam niyang dahilan. Bakit sila kinukulit ni Divina? Nabanggit naman ni Princess sa tatay niya na noon ay naikwento ni Charlene sa kanya na sabay silang nanganak ni Divina. Dininay naman ni Dado ito para matigil na ang usapan nila. Sa pag-uwi ni Divina, hindi maialis sa isipan niya ang malakas na hinala niya kay baby girl. Kanina pa sa pagpunta niya sa bahay ni Dado, nakita niya ang storybook na iniwan ni Charlene para kay baby girl. Napalatandaan ni Divina na ang sanggol na iniwan niya noon ay si baby girl. Nabanggit ni Divina kay Jenny ang kutob niya. Hindi kaya si Princess si baby girl? Nagtaka rin si Jenny. Hindi nga kaya si Princess si baby girl? Kung nagkataon pala si Princess ang tunay na anak ni Charlene. Pero bakit hindi pa sabihin ni Dado ang katotohanan kay Charlene? Sa ganon, magsama na sila at mapaganda pa ang buhay ni Princess. Naiinis naman si Divina. Wala pa silang malakas na ebidensya sa mga hinala niya. Saka kung si Princess nga ang tunay na anak ni Charlene, walang balak si Divina na sabihin ito kay Charlene. Dahil mas gusto ni Divina na magkalayo silang mag-ina para mabuhay sila sa kasinungalingan
at mabuhay ng magkalayo. Ayaw ni Divina na maging masaya si Sherlyn. Hayaan niya lang si Sherlyn na hindi malaman ang katotohanan na ang anak na inaakala niyang anak ay hindi pala niya anak. Balak ni Divina na kuhanan ng specimen si Princess para ipa-DNA test nila si Sherlyn. Kapag malaman niyang mag-ina nga sila, gagamitin ni Divina si Princess para tuluyang magkalayo silang mag-ina. Natatawa lang si Divina sa mga plano niya. Samantala, sinabi ni Raymond sa nanay niya na nahihirapan na siya sa asawa niya. Mahal niya pa rin ang asawa, pero ayaw niyang sumuko. Hindi niya kaya na mawala sa kanya si Sherlyn. Pero pinagalitan siya ni Sonia. Bakit pa ba hinahabol ni Raymond ang asawa niya? At bakit pa niya pinaglalaban si Sherlyn kung punuhan na nga ng iba? Nagpayo naman si Sonia ng hindi maganda. Talagang ayaw niyang magkaayos ang anak niya at si Sherlyn. Sabi niya, mas makakabuti pa kay Raymond na magsimula na lang muli. Makipagkita sila sa abogado nila para itanong kung anong grounds ang pwede nilang isampa laban kay Sherlyn para sa annulment nila. Nagulat si Raymond. Hindi niya kaya na makipaghiwalay kay Sherlyn. Hindi pa ito ang panahon. Baka may tsansa pa sila na magkaayos. Sa pag-aalala naman ni Dado, dinalaw niya ang kaibigan sa kulungan. Sinabi niya ang lahat ng kanyang saloobin tungkol sa pag-alis nila ni Princess para makaiwas kay Divina. Lumiliit na talaga ang mundo nila dahil ayaw silang tantanan ni Divina. Pinayuhan naman siya ni Benhar na baka ito na ang tamang panahon para sabihin ni Dado ang katotohanan at ipagtapat kay Princess. Bakit hindi na lang ito sabihin ni Dado? Hindi naman bilib si Dado kay Divina. Alam ni Dado na hindi mapapabuti ang kalagayan ni Princess sa piling ni Divina. Pero alam naman ni Benhar na hindi ito ang tunay na dahilan ni Dado. Alam ng kaibigan na napamahal na si Princess kay Dado at ayaw na nitong mawalay pa sa anak. Sinabi pa niya kay Dado na hindi ito maitatago sa lahat ang isang katotohanan. Isang araw magkakasama ang magkakaibigan na sina Princess, Xavier, Justin at Pusoy. Habang nagmemeryenda sila ay natulala si Pusoy sa nakita. Napansin ng mga kaibigan ang reaksyon ni Pusoy. Pinagtapat ni Pusoy kahit kabado ang natatandaan niya. Nakita niya ang van na noon ay sinakyan ni Libby nung araw na kunwaring nakidnap siya. Nataranta ang magkakaibigan. Sumimple sila. Hinabol nila ng palihim ang sasakyan na nakita nila. Sinundan nila at huminto ito sa isang lugar. Sino kaya ang nakita nilang bumaba sa sasakyan? Malalaman na kaya nila na si Divina ang kasabwat ni Libby? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.